Okay, unahin ko na dun sa revocation ng licenses ng siyam na ng mga corporations po ng mga diskaya na tinanggalan na ng lisensya ng PICAB. So sabi nga ninyo ay sa tingin niyo ay walang due process na naganap. So sa tingin niyo ang PICAB cannot unilaterally revoke yung license niyo na dapat kayo ay Payagan pa rin. bigyan ng pagkakataon na ito ay questionin. At saan po ang venue dadalhin nyo ito kung kayo po ay magrereklamo? Yes po ma'am, hindi ho ganun dapat. Dapat may due process kasi po dumadaan po kami sa pagdinig ngayon sa PICAP. Before pala na dumadaan kami sa pagdinig and we filed a motion for extension to submit voluminous documents na hiningi po ng PICAP. Unfortunately po, nung after ng Senate hearing nung nakaraang linggo po, siguro yun ang pinagbasihan nila. Kaya po nila kinancel po yung PICAB licenses ng siyam na korporasyon. Attorney, meron po mga lumalutong po ng mga balita na umalis na po ng bansa ang mag-asawa, si Miss Sara at saka si Curly. Ewan ko kung kasama rin po yung mga anak. Can you verify if they're still in the country or if they're out of the country now? Nandito po ma'am. Nandito po sila. Nakikita niyo po sila at nakakausap? Yes po, through phone and in person po. Okay. Yung battery of lawyers po nila Ma'am Sara at saka si Curly po. Like si Curly, papatawag na po yata sa susunod na Senate hearing. May plano po ba siyang dumalo? Yes ma'am, kinausap po niya ako through phone and in person that I will be assisting him sa pag-appear po niya sa Senate this coming Monday po. Yung sinasabi niyo po, parang may contradiction yung sinasabi niyo doon po sa sinabi ni Sara Diskaya under oath. Sinabi niya under oath, the last Senate hearing po ng Blue Ribbon is part owner siya ng mga kumpanya po na ang mga CEO, empleyado niya, eldest son niya, pamangkin niya, pinsan ng pamangkin niya. So ang impression po ng tao clearly mga front mga dummy lamang yung pinapalabas po na CEO. And then eventually napaamin siya na part owner pa rin siya nung siyam na korporasyon na yan. And this is something that you are trying to contradict na mali si Sara in saying that under oath. Hindi ko naman po kinokontradict si Ma'am Sara. Ako po yung nagbabase po sa dokumento. Kung kayo naman po kasi, kung maintindihan nyo, kung kayo po yung nakasalang doon, puyat, pagod, at maraming nagtatanong at hindi naman po sanay si Ma'am Sara sa mga ganun, mix up na lang po yun, gawa po ng pagkakataon. Pero base po sa dokumento, Ma'am Ali, nag-divest na po silang mag-asawa sa ibang mga korporasyon at yung mga anak po nila, tama po, nakapangalan sa ibang mga anak nila yung mga korporasyon nung itinatag po way back mga 2014, 15, yung mga ibang mga korporasyon. Pero sa dokumento po, kahit tignan niyo po sa Securities and Exchange Commission, yung latest General Information Sheet po, yung amended, wala na po yung mga pangalan po nila doon, Ma'am Ali.